Kaligtasan sa trabaho sa matataas na lugar. Ang paggawa sa matataas na lugar ay mapanganib at maaaring sanhi ng pagkahulog. Tandaan ang mga paraan para aksidente ay maiwasan. Siguruhing may guardrails ang scaffold. Sundin ang naaayong fall prevention standards sa scaffold, guardrails at hagdan na may handrails. Magsuot ng personal fall arrest system upang maiwasan ang pagkahulog. Tandaan, para aksidente ay maiwasan. Siguruhing may guardrails ang scaffold, naaayong fall prevention standards, at pagsuot ng personal fall arrest system. Isang paalala mula sa OSHC. Personal protective equipment. Ano ba ang tamang kasuotan kapag nagtatrabaho sa isang construction site? PPE ang tamang kasuotan bilang karagdagang proteksyon kapag gumagawa. Ang hard hat ay proteksyon sa ulo sa nalalaglag na bagay. Safety goggles ay para proteksyonan ang mata. Earplugs ay panlaban sa matinding ingay. At face mask laban sa alikabok at usok. Proteksyon laban sa init at posibleng pagkagasgas ng mga braso ang long sleeves. Ang gloves ay gamit upang maiwasan ang pagkasugat ng mga kamay. Protektahan ang mga paa sa pamamagitan ng safety shoes. Kailangan din ng reflectorized vest upang madaling makita ang isang manggagawa lalo na kung sa gabi magtatrabaho. Kapag magtatrabaho sa mataas na lugar, huwag kalimutan magsuot ng full body harness. Libre dapat itong binibigay ng employer. May naaayong PPE sa bawat gawain. Siguraduhing lahat ng PPE ay pasado sa standards testing. Isang paalala mula sa OSHC. Ergonomics. Ang matagal na pag-upo habang nagtatrabaho at maling posisyon ay nagdudulot ng pananakit ng katawan, pananakit ng mga kamay, at eye strain. Kapag nagtatrabaho sa computer, siguraduhing tama ang height ng upuan at mesa para sa manggagawa, para tama din ang posisyon habang nagtatrabaho. Ang opisina ay dapat may tamang liwanag at ventilation. Ugaliing tumayo kada 1 oras ng pagkakaupo, maglakad-lakad o gumawa ng mga simpleng exercises. Tandaan, para sa kalusugan, tamang gamit at posisyon, tamang liwanag at maaliwalas na paligid, paglalakad at ehersisyo mula sa pagkakaupo. Isang paalala mula sa OSHC. Kaligtasan sa paggamit ng makinarya. Ang makinarya ay nagpapadali ng trabaho, ngunit maaari rin itong maging sanhi ng aksidente. Upang maging ligtas ang manggagawang nagpapatakbo ng makinarya, inspeksyonin ang makina bago ito gamitin. Ang mga gumagalaw na parte ng makina ay dapat may tamang machine guards upang hindi ma-expose ang mga kamay, paa o anumang parte ng katawan ng gumagamit ng makina. Dapat regular ang preventive maintenance ng mga makina. Sundin ang lockout-tagout o LOTO system para makaiwas sa aksidente. Inspeksyonin bago gamitin. Machine guards. Regular na preventive maintenance. Lockout-tagout o LOTO. Isang paalala mula sa OSHC. 5S. Mahirap hanapin ang bagay na kailangan kapag magulo ang gamit. Maaari din itong maging sanhi ng aksidente. Mag-5S tayo sa ating mga lugar sa trabaho. Seri, sort o suriin ay ang paglalagay ng mga gamit sa tamang lalagyan at pag-aalis ng mga gamit na hindi kailangan sa trabaho. Seaton, systematize o sinupi naman ay ang pagsasalansan ng mga gamit upang madaling maabot ang mga ito at hindi makaabala sa trabaho. Seso, sweep o simutin ay ang pagpapanatili ng kalinisan ng mga gamit at ng lugar sa trabaho. Seiketsu, standardize o siguruhin ang paraan para matiyak na tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng good housekeeping sa pamamagitan ng pagsama nito sa OSH policy at program ng kumpanya. Dapat may shitsuke, self-discipline o sariling kusa ang lahat pagdating sa pagpapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran sa trabaho. Tandaan ang 5S upang aksidente ay maiwasan. Sort o suriin.
Systematize o sinupin. Sweep o simutin. Standardize o siguruhin. Self-discipline o sariling kusa. Isang paalala mula sa OSHC. Kaligtasan sa paggamit ng kuryente. Mahalaga ang kuryente sa araw-araw, kaya kailangang maging ligtas sa paggamit nito. Siguruhing maayos ang mga plug at kordon ng mga makina at appliances. Iwasan ang octopus connection. Kung kailangan gumamit ng extension cord, siguruhing hindi nababasa, hindi overloaded, at higit sa lahat, hindi sagabal sa mga dadaanan. Siguruhing pasado sa standards ang mga extension cords. Paglalagay ng tamang outlet imbis na extension cord. Tandaan, maayos na plug at cord. Iwasan ang octopus connection. Tamang paggamit ng extension cords. Pasado sa standards. Tamang outlet. Isang paalala mula sa OSHC. Kaligtasan sa paggamit ng mga kemikal. Ang kemikal tulad ng solvents, gas, acid mist, alikabok, at fumes ay mapanganib sa kalusugan. Tandaan, basahin ang label at safety data sheet sa paggamit, pagsasatabi, at pagtapon nito. Gumamit ng PPE tulad ng gloves, goggles, at respiratory protective equipment. Proper hand washing, ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos. Alamin ang first aid procedure para sa mga emergency at agad tumawag ng tulong. Tandaan, para sa kuna ay maiwasan. Basahin ang label at safety data sheet. Tamang PPE. Alamin ang first aid procedure. Proper hand washing. Isang paalala mula sa OSHC. Respiratory protective equipment. Ang acid mist, solvent vapors, gases, usok, alikabok, at heavy metal fumes ay panganib sa kalusugan ng manggagawa. Gumamit ng respiratory protective equipment. Ang filtration respirator ay para sa alikabok at oil mist. Dapat ito ay madalas pinapalitan. Ang chemical cartridge device naman ay sumasala sa hangin na kontaminado. May tamang cartridge sa bawat paggawa. Ang air supply equipment naman ay may tangke na pinanggagalingan ng hangin. Madalas itong gamit sa lugar na kulob at walang oxygen. Tandaan ang paraan para sa kuna ay maiwasan. Libre ito dapat na ibinibigay ng employer sa manggagawa. Alamin ang tamang respiratory protective equipment para sa inyong gawain. Isang paalala mula sa OSHC. Kaligtasan sa lindol. Ang lindol ay isa sa mga mapanganib na sakuna. Alamin ang dapat gawin. Isagawa ang drop, cover, and hold. Umiwas sa mga bagay na maaaring bumagsak. Gamitin ang hagdan sa paglabas ng gusali pag pwede nang lumikas. Pumunta sa evacuation zone at sumunod sa mga nangangasiwa. Tandaan, para sa kaligtasan sa lindol, drop, cover, and hold. Umiwas sa mga bagay na maaaring bumagsak. Gamitin ang hagdan sa paglabas ng gusali. Pumunta sa evacuation area. Isang paalala mula sa OSHC. Kaligtasan sa sunog. Ang sunog ay isa sa mga mapanganib na sakuna. Alamin ang dapat gawin. Alamin ang fire exits at emergency hotlines. Tumawag ng tulong. Pag maliit pa ang sunog, patayin ng fire extinguisher. Paglikas, gumabang palabas ng may takip ang ilong at bibig. Pag nasunog ang damit, stop, drop, and roll. Manatili sa labas. Tandaan, para sa kaligtasan sa sunog, alamin ang fire exits at emergency hotlines. Tumawag ng tulong. Pag maliit pa ang sunog, patayin ng fire extinguisher. Paglikas, gumabang palabas ng may takip ang ilong at bibig. Pag nasunog ang damit, stop, drop, and roll. Manatili sa labas. Isang paalala mula sa OSHC. Simpleng ehersisyo sa palaupong pamumuhay o sedentary lifestyle. Sabi nga nila, sitting is the new smoking. At ang pag-upo ng matagal
ay nakakasama sa kalusugan. Sundin ang mga sumusunod. Ehersisyo sa leeg at balikat. Ehersisyo sa kamay. Ehersisyo sa likod at legs. Ugaliing gawin itong mga ehersisyo kada 1 oras ng pagkakaupo. Ehersisyo sa leeg at balikat. Ehersisyo sa kamay. Ehersisyo sa likod at legs. Isang paalala mula sa OSHC.